Bago pa mainom sa pilitang kaong-kaong kamatis, amin na itong ipakikilatis sa mga kinaukulan. Sa Kalye Lacandula sa Tondo, Maynila, may wholesaler umanong naglalagay ng magic formula sa kanilang ibinebentang mga kamatis. Dishwashing liquid ang gamit panghugas at pampakinis. Dahil mapanganib sa kalusugan ang proseso ng paglilinis ng mga kamatis na ito na idinideliver sa malalaking palengke ng Divisoria at Balintawak. Inilapit namin ito sa Sanitation District 1 Office at ilang operatiba ng MCAT o Mayor's Complaint and Action Team ng lungsod ng Maynila. Isang inspeksyon ang ikinasa ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Matapos makumpirmang bukas ang tindahan ng wholesaler ng kamatis, agad na tinungo ang target area. Paglabag pa lang sa tindahan, tumambad na sa amin ng mga trabahador na natigil sa kanilang ginagawa. Sa isang ito nakuha ang sinasabing magic formula. Tubig lang, tubig tsaka ano? Basahan. Ano basahan mo yun? Ha? Tubig pala, ha? Pagpasok sa bodega, tumambad sa amin ang kaong-kaong mga kamatis. Dito natagpuan ang iba pang mahiwagang boteng panghugas. Nang tanungin ng isang trabahador tungkol sa mahiwagang bote, Ano ito? Tubig, sir. Na misable? Ano yung laman? Ha? Ewan mo ngayon kasama mo sir kasi. Ano? Ano Ano yan? Ano nga yan? Pag sa ano lang sir, yung sa dila ko sir sa Calgario. naku kuya, huwag ka naman bola. Nang maghalughog pa ang mga operatiba, Ano, sir? Boy, sabong ba yan, boy? Wasi. Sa mga kahon, sa mga kahon. Mga kahon, nakakuha. lalong tumalas ang pangamoy ng mga operatiba na matakpuan ng isang bote sa tabi mismo ng mga kamatis. Ano, sir, yan? Kasi na may halong tubig. Saan ginagamit yan, boy? Saan ginagamit yan? Saan mo sakit, sir? Yung sa may gilid ng... Kamatis? Oo. Wala po din po gumagamit ng gas sir. Kung yan naman ay ingestion, medyo slightly corrosive siya sa skin or sa bituka ng tao. So, medyo mananakit sasakit yung tiyan niya. Normally po yung mga ganito, ilalagyan nila ng hinahaluan minsan ng gas para makintab, maganda ang presentasyon ng kamatis. Nakakaingan yung bilhin. Kaya nga lang, yung paglalagay o pagpunas ng gas o kung anong object o chemical, kinakailangan maimbestigahan po na. Ang mga manggagawa sa tindahan walang maipakita na kahit anong dokumentong magpapatunay na lehitimo ang kanilang operasyon. And dapat lahat po ng mga permit na inisyu ng Manila City Hall ay naka-display po para kahit na sino po ang mag-inspeksyon o kahit na sino po ang mag-verify na lahat po ng kanilang operasyon at pati yung negosyo mismo, yung business na to, ay legally operating. Inanap ng mga operatiba si Alberto Lopez ang sinasabing may-ari daw ng tindahan. Kasi yun ay ano, sigurado ito na parang nasa kagaya po, parang hindi ka siguro ito. Sabi po niya kasi, darating ngayon. Walang mga permit. Wala kayong mga permit na nakapost dyan. Kaya ang mga operatiba kaagad umaksyon dahil walang manggagawa na nais tumanggap ng sanitation order. Mga opisyal ng barangay ang umarap para maiparating ang mga paglabag na nakita. Nang tanungin kung may permit bang naturang tindahan, Hindi, ano pa lang po, hinihintay ko pa lang po yung papeles niya, ibibigay na sa akin. Pero ano na po siya sa akin, na-inform na siya sa akin regarding So hindi pa na-issuean siya ng barangay certificate. Wala parang barangay. naku ma'am, bakit po nakakapag-operate sila ng wala pang permit? Depensa ng barangay, regular naman daw silang nag-i-inspeksyon sa mga nagninegosyo sa kanilang nasasakupan. Kaya lang, minsan pagkahapon na, nasa barangay na ito. Pagka meron din ibang tinulong natin na kasi kaso agad. Naku sir,
Huwag sana kayong makalimot sa inyong mga tungkulin. Lalo pat kalusugan ng mga mamimili ang nalalagay sa alanganin. Kinumpis ka ng mga operatiba ang ilang mga kamatis at mga bote na naglalaman di umano ng magic formula. Isinama rin ang tumatayong katiwala at mga trabahador ng naturang tindahan. Sa tanggapan ng MCAT sa City Hall ng Maynila, idiniretso ang mga naturang manggagawa. Dito kinuha ang ilang detalye tungkol sa kanilang hanap buhay nang usisahin kung ano ang laman ng maiwagang bote na ibinubuhos nila sa mga kamatis. Dishwashing lang po yun, ma'am. Saka konting tubig. Para saan po? Para malinis lang po yung kamatis. Pag marumi lang po. Minsan po may makita po kaming madumi na kamatis. Yun po, binalagyan namin konti tapos pinupunasan po. Ayun, inamin din. Pero ang paglalagay ng gas sa mga paninda, mariin nilang itinanggi. Wala po ma'am, di po totoo yun. Kasi po pag binuhusan po yung ganun, makakasira po yung sa hanap buhay namin. Tapos hindi po pwede lalagyan ng kahit anong chemical yung kamatis. Gawa po ng baka kakasira. Kapuna-puna rin sa kanila ang kakaibang amoy ng magic liquid. So, sa tingin pa lang, alam na kagad natin at saka sa amoy na yun liquid soap. Kaya siguro hindi na kinakailangan pang pa-examine dahil alam naman natin na may chemical content yun. Ayon sa mga operatiba, marami silang paglabag na nakita. Under Section 574 ng Revised Ordinance, that is operating without permit. And those employees na nagtatrabaho doon, ang violation nila is under Section 601, Revised Ordinance, working without permit. Malinaw daw na mali ang kanilang proseso sa pag-aayos ng kanilang produkto. Yung violation na nakita natin dyan, in-inspection sila, hinanapan sila ng mga sanitary permit, health certificate na kailangan sa mga requirement ng Sanitation Code of the Philippines, yung PD 856, wala sila niyan. Lumabag sila sa Section 14 and 15. Sinubukan namin na kunin ang pahayag ng may-ari. Ang kanyang may bahay ang nagpaunlak sa amin para linawin na walang gas o kerosene silang inilalagay sa kamatis. Pagdating ng kamatis dito, sinesegregate lang namin yung kamatis sa bulok para hindi maghawa-hawa. Tapos ilalagay na sa storage after 3 days, tsaka namin uli siya lilinisin nung may basahan lang, tsaka tubig. Pero yung maglagay kami ng gas, hindi namin ginawa yun. Ang process ng paglilinis namin, siyempre, nire-require kami ng mga consumer namin na pataan ng konting para kuminis yung kamatis, tsaka malinis na. Diluted siya, konting-konting patak lang. Kasama na yung tubig, mas marami yung tubig. Kung permit naman daw ang pag-uusapan, ito ang katotohanan. Ang alam ko kasi, in-apply namin yan last year pa yung DTI. Naantay namin sa City Hall, natawagan kami kasi ang sabi sa amin, tatawagan na lang kami. Nakaraan na yung 1 taon. Ngayon, nung nagkaroon yan ng problemang ganito, tsaka lang namin pinuntahan doon, nandoon na pala. Isang araw matapos ang ginawang inspeksyon, nakakuha agad ng business permit ang may-ari. Nag-apply po sila dito sa opisina po namin last July 11, 2012. And on that day ho, dahil sa complete po ang documentary requirements po nila, we process that. Pero ayon sa otoridad, maaari daw na makansila ang kanilang permit sakaling may matpatunayang paglabag. Sa paunang pagsisiyasat ng mga operatiba, labag daw sa batas ang pagbubuhos ng likido na nakuha nila mula sa tindahan. Masasabi natin na ang liquid soap ginagamit yan panghugas, hindi sa prutas o pagkain. Yun may toxic element din po yun, di ba? Kaya masasabi natin na hindi dapat. Isa po yun sa paglabag sa ating batas. Gaano bang kakintabang kanilang mga kamatis, hindi raw sila magiging madulas sa mga parusa? Ang irerekomenda natin sa kanila, ihinto nila ang kanilang pagtitinda hanggat hindi nila na kukuha yung tamang requirement ng sanitation. May paalala ang eksperto para matiyak na ligtas mula sa namang kemikal ang nabibiling mga gulay at prutas. Ngayon, para doon sa kerosene, kung maaamoy mo, no?
gamitin mo yung 5 senses mo, yung sense of smell mo, yung eyesight mo, no, para malaman mo kung yung pangamoy, kung amoy kerosene siya or dishwashing liquid. Ngayon, yung sa eyesight mo naman, kung yung itsura niya, kasi kung makintab siya, posibleng sariwa yun, no? Pero kung mapansin mo na parang yung malata, just like yung sa isda na hinaluan ng ibang chemical, ganon, malalaman mo na posibleng merong chemical. Ibabad mo sila sa pinaghalong tubig at saka baking soda. So, kunwari, let's say, sa 1 litro, 1 kutsaritang baking soda, leave it there for 30 minutes. Tapos, tsaka mo hugasan. Kasi yung baking soda, hindi lang tinatanggal nito yung gawa niyan, kerosene or ibang chemicals, pati yung mga pestisidyo na ginamit para sa pagpapalaki nitong mga halaman na to. Maaari ring gumamit ng alternatibong mga pampainog at panlinis sa mga gulay at prutas na natural at hindi nakasasama sa katawan ng tao. Madali daw mahinog pagka ginagamitan ng dahon ng luya o yung tanlad. Yan, madali lang naman, pangkaraniwan na yan. Sadyang madiskarte raw ang mga Pilipino para maging patok ang kanilang negosyo at paninda. Pero hindi ibig sabihin itong pwede na ring mandaya para lang kumita. Lalo pat kalusugan at kaligtasan ng mga suki ang nakataya. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.